May presyo ang bawat pangarap sa Maynila. Ang sa akin, sinisingil na yata ng buo, pati na ang interes. Iyon ang huling pumasok sa isip ni Diana, bago siya lamunin ng itim na kawalan, kasabay ng matinis na kalansing ng platong bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Nagising siya sa amoy ng pinaghalong mantika, suka, at ang matapang na amoy ng white flour na ipinapahid sa kanyang sentido. Nakahiga siya sa isang bangkong kahoy sa likod ng kusina ng karinderya. Ang init mula sa mga nagbabagang uling ay dumadampi sa kanyang balat. Hiza, gising ka na pala. Si Aling Nena, ang may-ari ng kainan, ang maihawak ng maliit na bote ng gamot. Baka sa mukha ng matanda ang pinaghalong awa at inis. Pangatlong beses mo nang muntik himatayin ngayong linggo. Sinasabi ko na sayo, hindi kalabaw ang katawan mo para magtrabaho ng walang tulog at halos walang kain. Dahan-dahan siyang umupo, kapit ang kumikirot na ulo. Pasensya na po, Aling Nena. Okay lang po ako, pagod lang. Pagod lang? Diana, anak, tingnan mo iyang sarili mo sa salamin. Ang dating mamula-mulang pisngi mo, humpak na. Ang mga mata mo, lubog na. Para kang kalansay na nilagyan lang ng balat, sermo ng matanda, habang inaabutan siya ng isang basong tubig na may asukal. Hindi mababayaran ang sweldo mo rito ang pagpapa-ospital mo kapag tuluyan kang bumagsak. Gusto sanang isagot ni Diana na hindi naman para sa kanya ang sweldo niya. Na bawat sentimong kinikita niya sa paghugas ng libo-libong platito at pagkayod ng sahig ay may pangalan na, pangalan ng gamot, pangalan ng bigas, pangalan ng pag-asa. Pero tumango na lang siya. Walang lakas para magpaliwanag. Nang gabing iyon, habang binabagtas ang masikip at maputik na eskinita pa uwi sa kanyang nirerentahang kwarto, pakiramdam niya ay pasan niya ang buong mundo. Ang kanyang tahanan ay isang maliit na espasyo na amoy anay at kahirapan, sapat lang para sa isang lumang banig at isang kahon kung saan nakatago ang ilang damit niya at ang litrato ng kanyang pamilya. Pagbukas niya ng pinto, isang figura ang nakatayo sa dilim, naghihintay. Muntik na siyang mapasigaw sa gulat. Grabe ka, Dae. Mukha na ba akong multo? Isang pamilyar na tawa ang bumasag sa katahimikan. Rowena, bulong ni Diana, habang kinakapa ang switch ng ilaw. Nang umilaw ang nag-iisang bumbilya, bumungad sa kanya ang isang babaeng malayong-malayo sa kaibigan niya mula sa Salimbao, Bulacan. Ang dating si Rowena na simple at mahiyain ay napalitan ng isang babaeng nakasuot ng hapit na damit na kumikinang, may makapal na kolorete sa mukha, at may buhok na kulay kape. Ang dating amoy pawis dahil sa pagtulong sa bukid ay naging amoy ng mamahaling pabango na hindi bagay sa alimuom ng kanilang lugar. Surprise, sabi ni Rowena, nakangiti ng malapad, ipinapakita ang perpektong puting mga ngipin. Nahanap din kita. Grabe, ang hirap mong hagilapin ah. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman? Connections, girl. Sa trabaho ko, kailangang malawak ang network mo, kindat ni Rowena, habang inilalapag ang isang paper bag ng kilalang fast food chain sa ibabaw ng kahon ni Diana. Peace offering. Mukhang kailangan mo yan. Naupo si Diana sa gilid ng banig, pinanood ang kaibigan na parang isang eksenang hindi ka panipaniwala. Ano bang trabaho mo, Rowena? Mukhang angat na angat ka na sa buhay. Ngumisi si Rowena. Guest Relations Officer. Sa isang high-end EV sa Makati. Alam mo na, entertain lang ng mga bisitang bigatin. Mga businessman, politiko. Masaya. At higit sa lahat, lumapit ito at bumulong na parang may ibinubunyag na sikreto, malaki ang pera. Sinuri ni Rowena ang kabuuan ni Diana, mula sa kupas na damit hanggang sa pagod nitong mga mata. Actually, kaya ako nandito. May opening sa amin. At nang makita kita naisip ko, sayang ka naman, Day. Yang ganda mong yan, dapat hindi sa kusina nabubulok. Dapat dyan pinag-aagawan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa sikmura ni Diana. Anong klaseng entertain ang sinasabi mo? Tumawa si Rowena, isang tawang parang walang laman. Huwag kang praning. Legal to, makikipagkwentuhan ka lang, kakanta, iinom kasama nila. Yun lang. Isipin mo na lang, yung kinikita mo sa isang buwan dito sa Tondo, baka isang gabi lang sa Paraiso, triple pa. Paraiso. Ang pangalan ay parang isang pang-iinsulto. Ayoko, Rowena.
Hindi ko kaya yung ganyang trabaho, mabilis na tanggi ni Diana, ang salitang hiya ay umalingaw-ngao sa kanyang isipan. Okay, nagkibit balikat si Rowena, ang ngiti bahagyang kumupas. Ikaw ang bahala. Pero tandaan mo, hindi ka habang buhay bata at malakas. Mauubos ka rin. Baka sa panahong handa ka na, huli na ang lahat. Inilabas nito ang isang makintab na calling card. Paraiso Galaxy. Where fantasies come true. Iniwan niya iyon sa ibabaw ng paper bag ng pagkain. Nasa'yo na yan. Tawagan mo ako kung gusto mo ng totoong pagbabago, hindi lang pampalubag loob. Naiwan si Diana sa katahimikan ng kanyang kwarto, nakatitig sa card. Ang amoy ng pritong manok mula sa dala ni Rowena ay nagpapaalala sa kanya ng gutom, hindi lang ng sikmura, kundi ng isang mas disenteng buhay. Dinampot niya ang card at walang seremonyang itinapon sa basurahan. Hindi siya babagsak sa ganoon. Pero ang tadhana ay may sariling paraan ng paniningil. Bago matulog, binuksan niya ang kanyang luma at basag na cellphone para sa lingguhan nilang video call. Ang mukha ng bunso niyang kapatid na si Giki ang sumalubong sa kanya. 8. Kamusta? Okay lang, bunso. Si nanay, pinilit niyang pasiglahin ang boses. Itinutok ni Giki ang kamera sa kanilang ina. Nakahiga lang ito, tulala ang mga mata. Nang makita siya sa screen, isang bahid ng pagkilala ang dumaan sa mukha nito. Sinubukan nitong magsalita, pero isang hindi maintindihang ungol lang ang lumabas, kasabay ng pagtulo ng luha sa gilid ng mata nito. Gumuho ang puso ni Diana. Ate, sabi ni V, mahina ang boses, tumawag yung doktor kanina. Kailangan na raw ituloy yung physical therapy ni nanay, kung hindi, baka hindi na talaga maigalaw ang kalahati ng katawan niya. Tapos heto pa. Inikot ni Vicky ang kamera at ipinakita ang kisame ng kanilang bahay. Isang malaking mansa ng tubig ang nakabakat dito, at sa sahig, may mga palangganang nakasalo sa mga patak ng ulan. Ang lakas ng ambon kanina, ate. Bumabaha na naman sa loob. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng kabiguan ay nakakasuklam. Narito siya sa Maynila, nagpapakapagod, nagpapakagutom, pero para saan? Para lang panoorin ang unti-unting pagguho ng lahat ng mahalaga sa kanya? Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa sahig. Ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan ay bumuhos na parang baha. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak hanggang sa halos maubusan siya ng hininga. At sa gitna ng kanyang pagtangis, ang imahe ng makintab na calling card ay bumalik. Ang pangako ng mabilis na pera. Ang pangako ng isang paraiso. Nanginginig siyang tumayo. Hinalungkat niya ang basurahan, ang mga daliri nanginginig habang kinakapa ang mga balat ng saging at tuyong papel. Nang mahanap niya ang card, tinitigan niya ito na parabang ito ang kanyang sentensya. Ang bayad sa pangarap ay kahihiyan. At sa puntong ito, handa na siyang magbayad. Kahit magkano. Dinyal niya ang numero. Rowena si Diana to. Isang ngiti ang narinig niya sa kabilang linya. I knew you'd call. 2 araw. Ganoon lang kabilis nagbago ang lahat. Mula sa amoy mantikang kusina, pumasok si Diana sa isang mundo ng nakakabulag na ilaw, dumadagundong na musika, at matapang na amoy ng alak at kasalanan. Ipinasuot sa kanya ang isang itim na bestidang mas ikli pa sa kanyang mga alinlangan, tinuruan siyang maglakad sa takong na kasing taas ng kanyang mga pangarap, at sinanay na ngumiti kahit ang puso niya nagluluksa. Ang unang customer niya ay hindi isang lalaki. Itinuro siya sa isang ihigi room na mas tahimik kaysa sa iba. Sa loob, sa isang sulok, nakaupo ang isang babaeng nasa 40, may hawak na baso ng brandy. Seryoso ang mukha, walang emosyon, at may mga matang tila nakakakita ng kaluluwa. Siya si Melba, isa sa mga veterana sa lugar. Good evening po, bati ni Diana, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Melba. Tinitigan lang siya nito, mula ulo hanggang paa, na parang isang piraso ng karne sa palengke na sinusuri kung sariwa pa ba. Ang katahimikan ay mabigat at nakakahiya. Bago ka, tanong ni Melba, ang boses ay malamig at matalim. Tumango si Diana. Mumisi ng bahagya si Melba, isang ngising puno ng pait. Halata nga. Kitang-kita ko pa sa mga mata mo. Ang takot. Ang hiya.
At ang pinakadelikado sa lahat ang pag-asa. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang baba at itiningala ang kanyang mukha. Alam mo, iha, sa lugar na ito, ang pag-asa ay lason. Pinapatay kanya ng dahan-dahan. Araw-araw, babawasan kanya hanggang sa wala nang matira. Binitiwan siya ni Melba at bumalik sa upuan. Itinaas nito ang kamay na parang nagpapalayas ng aso. Lumabas ka na. Sabihin mo sa labas, ayoko sayo. Masyado ka pang malinis. Masyado ka pang buo. Bumalik ka kapag basag ka na. Nakatayo lang doon si Diana, hindi makagalaw. Tinanggihan siya, hindi dahil sa anumang kakulangan, kundi dahil sa kung anong mayroon pa siya. Ang natitira niyang kapiraso ng integridad. Dali-dali siyang tumalikod, ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak, sinisira ang makapal na maskara na ipinahid sa kanya. Paglabas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang ingay at ang mapanuring tingin ng manager. Pero wala na siyang pakialam. Sa gabing iyon, sa loob ng tinatawag nilang paraiso, naintindihan ni Diana ang unang leksyon. Dito, ang kahihiyan ay hindi lang bayad sa pangarap. Ito ang mismong puhunan. Ang unang leksyon sa paraiso ay mabilis matutunan, ang kaligtasan ay nakasalalay sa bilis mong paglimot. Nilimot ni Diana ang kahihiyan ng unang gabi. Nilimot niya ang mga mapanuring mata ni Ate Melba. Nilimot niya kung sino siya bago siya tumapak sa lugar na iyon. Ang bawat gabi ay isang blangkong pahina, at ang tanging isinusulat niya ay ang halaga ng perang maiuwi niya. Nasanay na siya. Nakakabigla kung gaano kabilis masanay ang isang tao sa impyerno. Nasanay siyang humiti kahit pagod. Nasanay siyang tumawa sa mga bastos na biro. Nasanay siya sa pakiramdam ng malagkit na kamay sa kanyang baywang, sa amoy ng alak sa hininga ng kausap, sa bigat ng mga matang humuhubad sa kanya, kahit suot pa niya ang kanyang damit. Para siyang isang manika, maganda, nakangiti, walang nararamdaman. Ang pera ay nagsimulang dumating. Pa500, pa 1,000. Bawat piraso ng papel na iyon ay may katumbas na sakripisyo, pero sa isip niya, bawat piraso rin ay may pangalan, gamot ni nanay, baon ni Viv. Bayad sa kuryente, 1 kilong bigas. Iyon ang nagpapatuloy sa kanya. Ang pagiging manhid ay naging kanyang kalasag. Minsan, sa gitna ng ingay at nagkikislapang ilaw, nagkakasalubong ang landas nila ni Ate Melba. Walang imikan. Isang tingin lang. Isang tingin mula kay Melba na tila nagsasabing, heto na. Nagsisimula ka na. At isang tingin pabalik mula kay Diana na sumasagot, wala kang pakialam. Kailangan ko to. Ang katahimikan ni Melba ay mas nakakabahala kaysa sa anumang sermon. Ito ay isang salamin na nagpapaalala sa kanya ng kanyang unti-unting pagbabago. Isang gabi, ang pagiging manhid niya ay sinubok. Ipinatawag siya ni Ms. Gigi. May isang espesyal na kliyente, isang idaigdiggi sa kanilang lengguwahe. Si Amy Tan. Isang nasa katanghaliang gulang na negosyanteng insik, laging nakasuot ng mamahaling damit at may aurang ng kapangyarihan at kalungkutan. Ilang beses na niya itong nasilbihan. Magalang ito, hindi kailanman naging bastos, ngunit ang mga tingin nito sa kanya ay laging malalim, laging may hinahanap. Pagpasok niya sa room, nag-iisa ito, umiinom ng brandy. Diana. Good evening, sabi nito, ang boses ay kalmado. Sit. Naupo siya. Inihanda ang sarili para sa karaniwang ritual ng pakikinig at pagngiti. Ngunit ng gabing iyon, iba ang takbo ng usapan. You know, I enjoy your company, simula ni Amy Tan, habang umiikot ang alak sa kanyang baso. You're not like the others. There's a sadness in your eyes that you keep aside to hide. It's intriguing. Hindi umimik si Diana. Inilapag nito ang baso at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang leather-attached case, inilabas nito ang isang puti, makapal na sobre at marahang ipinatong sa mesa sa pagitan nila. I have the proposal, sabi nito. I want you to accompany me for the night. FOI Hotel. Just for company. I'm the very lonely man. Huminto ito, hinayaang lumubog ang mga salita. Inside that envelope is 15,000 pesos. It's yours. Whether anything happens or not. Just for your time. Overnight. 15,000.
Ang halaga ay umalinggaw sa isip ni Diana. Katumbas iyon ng 2 buwang sahod niya sa karinderya. Katumbas iyon ng napakaraming gamot at pagkain. Ang isip niya ay mabilis na nagkalkula. Pero ang salitang overnight ay isang linya. Isang pader. Ang huling depensa ng kapirasong dangal na pinanghahawakan pa niya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbebenta ng kanyang oras at pagbebenta ng kanyang sarili. Humugot siya ng malalim na hininga, ang tibok ng puso ay dumadagundong. Etan, maraming salamat po sa alok, pero't nag-atubili siya. Hindi ko po kaya. Hanggang dito lang po sa gisi ang serbisyo ko. Ang mukha ni Etan ay hindi nagalit, ngunit nabahira ng halatang pagkadismaya. Kinuha nito ang sobre. I see. That's a shame. Tumayo ito. You may go. Habang naglalakad si Diana palabas ng kwarto, ang pakiramdam ay pinaghalong ginhawa at matinding panghihinayang. Ngunit pagsara pa lang niya ng pinto, isang kamay ang humablot sa kanyang braso. Si Ines Gigi. Ang mukha nito'y nag-aapoy sa galit. Ano nang ginawa mo? Pabulong ngunit matalas na tanong nito. Tanga ka ba? Alam mo ba kung sino iyang tinanggihan mo? Isa yan sa mga poste ng lugar na to. 15,000, Diana. Tinanggihan mo. Ma'am, hindi ko po talaga kaya yung gusto niya, katwiran ni Diana, nanginginig ang boses. Walang di kaya dito. Ang daming babaeng nag-aabang sa labas na handang gawin ang lahat para sa perang iyon. Hinigpitan nito ang hawak sa braso niya. Dahil sa kaartehan mo, baka hindi na bumalik yon. Alam mo, para matuto ka, huwag ka munang pumasok bukas. At sa mga susunod na araw. Titingnan ko kung may ibibigay pa akong schedule sa'yo. Binitiwan siya nito ng marahas. Ang banta ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Kung mawawalan siya ng schedule, mawawalan siya ng kita. Kung mawawalan siya ng kita, paano na sila? Napabalik siya sa aquarium, naupo sa isang sulok, tuliro. Ang mga ilaw ay parang nanunuya. Ang mga tawanan ay parang mga insulto. Mula sa kabilang dulo ng bar, nakita niyang nakatingin si Ate Melba. Tumayo ito, hindi para lapitan siya, kundi para maglakad papunta sa kanyang direksyon. Sa pagdaan nito, huminto ito sandali sa tabi niya. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit bumulong ito, sapat lang para marinig niya. Sa una, pera lang ang hinihingi. Sa huli, buhay mo na ang kukunin. Pagkasabi noon, naglakad ito palayo, iniwan si Diana na mas lalong giniginaw. Ang mga salita ni Melba ay parang isang sumpa. Hindi niya namalayan ang oras. Maya-maya pa, tumunog ang kanyang luma at basag na cellphone. Isang numero mula sa probinsya. Ang tiyahin niya. Diana, anak, humihikbi ang boses sa kabilang linya. Tita. Bakit po? Anong nangyari, Anya, kinakabahan? Ang kapatid mo. Sige. Isinugod namin sa ospital. Hindi na makatayo sa sobrang sakit ng tiyan. Sabi ng doktor, appendicitis daw. Kailangan operahan agad-agad kundi puputok. Gumuho ang mundo ni Diana. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila naglaho. O operasyon? Magmagkano raw po, tita? Ang sabi ng doktor, mga 70,000 daw lahat. Kailangan daw natin ng kahit 20,000 para sa down payment para masimulan na nila. Diana, anak, paano na? Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? 70,000. 20,000. Ang mga numero ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. Ang 20,000 na kailangan para sa buhay ng kanyang kapatid. At ang 15,000 kakatanggi niya lang. Ang tadhana ay isang malupit na komedyante. Tita, sige po. Huwag po kayong mag-alala. Gagawan ko po ng paraan, sabi niya, kahit hindi niya alam kung paano. Gagawa ako ng paraan. Pagbaba niya ng telepono, hindi na siya makahinga. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng pera. Ngayon din wala na siyang pakialam sa hiya. Wala na siyang pakialam sa dangal. Ang buhay ng kapatid niya ang nakataya. Wala siyang karapatang tumanggi. Nanginginig ang buong katawan, tumayo siya at hinanap si A.S. Gigi. Nakita niya itong kausap ang bouncer. Ma'am, tawag niya, ang boses ay basag. Tumingin ito sa kanya ng masama. Ano na naman?
Si Amy Tan po. Inandyan pa po ba siya? Tinaasan siya nito ng kilay. Bakit, nagbago na ba ang isip mo? Huli na. May iba na siyang kasama. Ma'am, parang awan niyo na po, pagmamakaawa ni Diana, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Kailangan ko po talaga ng pera. Emergency po sa pamilya ko. Kausapin niyo po siya, please. Pumapayag na po ako. Kahit ano pong gusto niya. Nakita marahil ni Elvis Gigi ang desperasyon sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali, bumuntong hininga ito. CJ, hintayin mo ako. Ilang minuto ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Bumalik si Elvis Gigi na may hawak na susi ng hotel at ang pamilyar na puting sobre. Nasa penthouse suite siya ng Grand Royal Hotel. Alam mo na ang gagawin mo, sabi nito, iniabot ang mga gamit. Huwag mo na akong bigyan ng sakit ng ulo. Habang nasa taxi papuntang hotel, binuksan niya ang sobre. Nandoon ang pera. Ang amoy ng bagong limbag na salapi ay nakakahilo. Iyon ang amoy ng kaligtasan. At ng kanyang perdition. Nang gabing iyon, sa isang malamig at napakalawak na hotel room na may tanawin ng buong syudad, natapos ang lahat bago pa man ito magsimula. Isang transaksyon. Mabilis. Walang emosyon. Naiwan siyang mag-isa, nakahiga sa kama, nakatitig sa kisam. Hindi siya makagalaw. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay parang libo-libong matang nakatingin sa kanya, nang huhusga. Hindi siya umiyak. O baka ubos na ang kanyang luha. Ngunit may naramdaman siyang mainit na dumaloy mula sa gilid ng kanyang mga mata, gumapang sa kanyang sentido, at nabasa ang unan. Hindi ito humihinto. Mga luhang hindi na kailangan ang tunog para ipahayag ang sakit. Mga luhang tahimik na nagluluksa para sa isang bagay na hindi na niya maibabalik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa dilim, isang katotohanan ang malinaw na malinaw. Ang babaeng pumasok sa hotel room na ito ay hindi na kailanman magiging parehong babae na lalabas kinabukasan. Ang babaeng lumabas sa hotel na iyon kinabukasan ay hindi na si Diana. O marahil, ito na ang totoong Diana, ang bersyon na hinubog ng pangangailangan, pinatigas ng kahihiyan at isinilang sa isang transaksyon. Wala nang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang malamig at determinadong kislap. Ang pagiging biktima ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Ang unang hinto niya ay hindi ang kanyang inuupahang kwarto. Dumiretso siya sa isang remittance center, ang mga daliri ay hindi nanginginig habang pinipirmahan ang form ang 15,000 na kagabilang ay parang nag-aapoy na bakal sa kanyang kamay, ngayon ay mga numero na lang sa isang resibo. Ang kapalit ng kanyang katawan at dangal ay naging isang control number. Isang solusyon. 8. Natanggap na namin. Maraming salamat, umiiyak na sabi ni Vicky sa kabilang linya, ang boses ay puno ng ginhawa at pasasalamat. Sabi ni nanay, ang galing-galing mo raw talaga. Ikaw ang anghel namin, ate. Anghel. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Diana, habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa maruming salamin ng pawn shop sa tapat. Ang anghel nila ay may mga pakpak na gawa sa putik at may mga matang nakakita na ng impyerno. Basta magpagaling ka, bunso. Huwag niyo akong alalahanin dito. Kaya ko to. At iyon ang naging mantra niya. Kaya ko to. Lumipas ang mga buwan. Ang operasyon ni Vicky ay naging matagumpay. Ang tulo sa kanilang bubong ay napalitan ng bagong yero. Ang maintenance ng kanyang ina ay hindi na pumapalya. At si Diana, naging isa sa mga reyna ng paraiso. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kalkulasyon. Ang kanyang mga ngiti na dati pilit ngayon ay sandata na. Natutunan niyang basahin ang mga lalaki, ang kanilang kalungkutan, ang kanilang kayabangan, ang kanilang kahinaan. At ginamit niya iyon. Naging paborito siya ng mga malalaking kliyente dahil sa kanyang kakaibang timpla, elegante kung kumilos, matalino kung kausap, ngunit alam kung kailan magiging laruan. Siya ang fantasya na binabayaran nila. Ang pera ay naging hangin na kanyang nilalanghap. Ang luma niyang cellphone ay napalitan ng pinakabagong modelo. Ang kanyang mga kupas na damit ay napalitan ng mga bestidang may tatak. Nagpadala siya ng pera para sa pagsasaayos ng kanilang bahay. Nang matanggap niya ang litrato mula kay VC, ang kanilang bahay na bagong pinta, may mga nakasabit na halaman,
at ang kanyang ina na nakangiti sa wheelchair, tinitigan niya iyon ng matagal. Walang luha. Isang pakiramdam ng tagumpay. Ng pagiging tama. Ito ang patunay, sabi niya sa sarili. Lahat ng ito ay may halaga. Kasabay ng pagbabago ng kanyang buhay ang pagbabago ng kanyang pakikitungo sa iba. Lalo na sa mga bagong salta. Nakikita niya sa kanila ang sarili niya noon, duguin, takot, puno ng pag-asa, at kinamumuhian niya iyon. Hoy, anong pangalan mo? Tanong niya isang gabi sa isang payat na babae na nanginginig sa isang sulok. Jenny po, sagot nito. Jenny, yang sapatos mo, mukhang mamamatay ka na sa sakit. Kung hindi mo kayang maglakad dyan, mag-flat shoes ka na lang. Mukha kang tanga, walang awa niyang sabi, bago ito tinalikuran. Ang dati niyang takot kay Ate Melba ay naging pagwawalang bahala na may kasamang pang-inis. Si Melba ay naroon pa rin, laging nasa paborito nitong sulok, tahimik na umiinom, ang mga mata ay parang lawa na walang makakaarok sa lalim. Para kay Diana, si Melba ay isang relikya, isang multo ng nakaraan na dapat nang maglaho. Isang paalala ng kahinaan na matagal na niyang ibinaon. Ang pagiging reyna ay maihangganan. At ang trono ay laging may nag-aabang na kapalit. Isang Biyernes ng gabi, ang pinakaabalang gabi sa paraiso, dumating ang isa sa pinakamalaki niyang kliyente, si Amy Chan, isang may edad ng developer. Kilala ito sa pagiging galante. Laging si Diana ang hanap nito. Ngunit pagpasok niya sa paborito nilang room, iba ang eksenang bumungad sa kanya. Nandoon si Amy Chan, tumatawa ng malakas. At sa tabi nito, nakaupo ang isang batang-bata pang babae. Bago. Mga 18 marahil. Sariwa pa ang ngiti, puno pa ng hiya, at may mga matang kumikinang sa ilalim ng mga dekolor na ilaw. Ang eksaktong itsura niya noong unang gabi niya. Natigilan si Diana sa may pintuan. Ang ngiting handa na niyang ibigay ay nanigas sa kanyang mga labi. Oh, Diana! Andyan ka pala, bati ni Amy Chan, medyo nabigla. Si Angel muna ang kasama ko ngayong gabi. Alam mo na, para maiba naman. Nakakasawa din kasi pag laging pareho. Nakakasawa. Ang salitang iyon ay parang suntok na hindi niya nakita. Hindi ang pagpili sa iba ang masakit, kundi ang dahilan. Siya, ang reyna, ay naging isang kinakakasawang kiputahe. Pinilit niyang ngumiti. Isang ngiting malamig at basag. Okay lang po, Jinri Chan. Enjoy your night. Tumalikod siya at isinara ang pinto, pero narinig pa niya ang hagikik ng batang babae. Ang galit at selos ay kumulo sa loob niya. Naglakad siya papunta sa bar at umorder ng pinakamatapang na alak. Sunod-sunod na lagok. Kailangan niyang pawiin ang apoy sa kanyang dibdib. Habang umiinom, ang mga mata niya ay napako sa isang direksyon, sa sulok kung saan nakaupo si Melba, tahimik na nanonood sa kanya, gaya ng dati. Ang tingin ni Melba ang naging mitsa. Sa halip na makita ang simpatiya, ang nakita ni Diana ay panghusga. Pang-iinsulto. Lasing na siya nang tumayo at nagmartsa papunta sa kinaroroonan ni Melba. Bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng galit na matagal ng kinikimkim. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Bungad niya, malakas ang boses, agaw pansin sa mga kalapit na mesa. Tumingin lang si Melba sa kanya, kalmado pa rin. Wala. Nakaupo lang. Wala. Wag ako, Melba. Alam ko iyang mga tingin mo. Araw-araw, gabi-gabi, nakatingin ka na parang ang dumi-dumi kong tao. Na parang ikaw, ang linis-linis mo, sigaw ni Diana. Ang musika ay tila humina at ang lahat ng atensyon ay nasa kanila na. Hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ni Melba. Hindi kita hinuhusgahan, Diana. Sinungaling. Humalakhak si Diana, isang halakhak na walang saya. Ikaw ang reyna ng mga hipokrita dito. Laging nakaupo sa sulok, umiinom mag-isa, nagkukunwaring santa-santita. Akala mo kung sino kang malinis? Laos ka na kasi. Wala nang kumukuha sa'yo kaya nagmamalinis ka na lang. Inaantay mo na lang na mamatay ka sa lungkot dito. Ang salitang tilaos ay tumama. Sa unang pagkakataon, nakita ni Diana ang isang bahid ng sakit sa mga mata ni Melba. Pero mabilis itong nawala, napalitan ng isang ngiting nakakaawa. Isang ngiting hindi para sa sarili, kundi para kay Diana. Kung alam mo lang, iha, mahinang sabi ni Melba, sapat lang para marinig nilang dalawa.
Kung alam mo lang. Tumayo si Melba, hindi para sagutin ang mga paratang ni Diana. Dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palayo, papalabas ng ihi. Iniwan si Diana na nakatayo doon, nanginginig sa galit at sa epekto ng alak. Ang kanyang tagumpay ay naging abo sa kanyang bibig. Gusto niyang bawiin ang mga salita niya, pero huli na. Isang pakiramdam ng pagsisisi na hindi niya inaasahan ang nagsimulang gumapang sa kanya, pero mabilis niya itong itinaboy. Wala akong dapat pagsisihan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Habang papalabas si Melba, hindi nakita ni Diana ang ginawa nito. Mula sa pitaka, may kinuha si Melba. Hindi pera. Isang maliit, nakatuping papel. Binuksan niya ito saglit. Isang laboratory result. Isang resulta na may mga salitang malalaki at nakakatakot. Tinitigan niya iyon, huminga ng malalim, saka maingat na itinupi at isinilid pabalik sa pitaka na parabang ito ang pinakamahalaga niyang pag-aari. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa dilim ng gabi, iniwan ang ingay at ang batang babaeng sumisigaw ng sakit na hindi pa nito lubos na naiintindihan. Lumipas ang isang araw. 2. 3. Walang Melba na lumitaw sa paraiso. Sa simula, hindi ito pinansin ni Diana. Mas mabuti nga, sabi niya sa sarili habang nag-aayos sa harap ng salamin. Bawas sa multo dito. Pilit niyang pinaniwala ang sarili na mas magaan ang pakiramdam niya, ngayong wala na ang mapanuring mga mata nito na laging nakamasid mula sa sulok. Ngunit sa bawat gabing lumilipas na bakante ang paboritong upuan ni Melba, isang hindi maipaliwanag na kabog ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may mali. Ang galit na naramdaman niya noong gabing iyon ay unti-unting napalitan ng isang mapanuksong tanong, saan siya nagpunta? Uy, nakita niyo ba si Ate Melba? Tanong niya sa isa sa mga kasamahan niya. Nagkibit balikat lang ito. Ewan. Baka nagbakasyon. O baka tuluyan nang nag-resign. Matanda na rin yun, no? Pero hindi naniniwala si Diana. Si Melba ay parte na ng paraiso, tulad ng mga amoy alak na mesa at mga kumukupas na velvet na upuan. Hindi ito basta-basta aalis ng walang paalam. Ang huling mga salita nito ay umalinggaw sa kanyang isipan, kung alam mo lang, iha. Ang ikatlong gabi ng pagkawala ni Melba ang pinakamalala. Hindi makatulog si Diana. Pabalik-balik siya sa kanyang maliit na kwarto, ang isip ay puno ng mga imahe ng mukha ni Melba, ang sakit, ang awa, ang kakaibang ngiti. Ang pagsisisi, na pilit niyang itinago, ay nagsimulang kumain sa kanya ng buo. Ang mga masasakit na salitang binitawan niya ay parang mga tinik na bumabaon sa kanyang lalamunan. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa trabaho. Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya na hanapin si Melba. Hindi niya alam kung bakit. Siguro para humingi ng tawad. O siguro para lang malaman na ayos lang ito, para mapanatag ang kanyang konsensya. Nakuha niya ang address ni Melba mula sa isang matagal ng waiter sa GI na palaging naghahatid ng pagkain dito. Isang maliit at lumang apartment building sa isang masukal na bahagi ng Pasay. Pagdating niya doon, kinutuban na siya. Ang lugar ay amoy luma at amoy kahirapan, ang eksaktong amoy na pilit niyang tinatakasan. Kumatok siya sa pinto ng unit ni Melba. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Ate Melba. Si Diana po to. Katahimikan lang ang sagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Bukas. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay isang maliit na sala na halos walang gamit. Isang lumang sopa, isang maliit na mesa, at mga kahon na nakatambak sa isang sulok. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang amoy. Isang amoy na pamilyar sa kanya, ang amoy ng sakit. Sumunod siya sa amoy hanggang sa banyo. At doon, nakita niya ito. Si Melba. Nakahandusay sa sahig, walang malay, ang mukha'y maputla na parang papel, at ang paghinga ay mababaw at hirap. Ate Melba, sigaw ni Diana, ang takot ay biglang pumalit sa lahat ng ibang emosyon. Dali-dali siyang lumapit, nyug-yog ang balikat nito. Mainit na mainit ito, nilalagnat ng mataas. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag ng ambulansya. Sa ospital, ang bawat minuto ay parang isang oras. Naghihintay si Diana sa labas ng emergency room, ang kanyang mga kamay ay magkayakap, nanginginig.
Siya lang ang nandoon. Walang pamilya, walang kaibigan na dumating para kay Melba. Habang naghihintay, napansin niya ang purse ni Melba na naisama niya sa pagmamadali. Binuksan niya ito, nagbabaka sakaling makahanap ng contact number ng isang kamag-anak. Sa loob, nakita niya ang isang lumang pitaka. At sa loob ng pitaka, bukod sa ilang luma at gusot na pera, may isang nakatuping papel. Ang resulta ng laboratorio. Dahil sa pag-aalala, binuksan niya ito. Binasa niya ang mga nakasulat. Mga teknikal na salita na hindi niya maintindihan. Ngunit sa pinakababa, may isang pangungusap na malinaw at nakasulat sa malalaking letra. Antibody test, reactive. Confirmatory test, Western blot, positive. Paulit-ulit na binasa ni Diana ang mga salita. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, pero ang takot na gumapang sa kanya ay nagsasabing hindi ito maganda. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Isang lalaking may edad na may pagod na mga mata. Kayo po ba ang kasama ng pasyente? Si Miss Melba Cruz? Oo po, ako po, sagot ni Diana, tumatayo. Kamusta na po siya, Dok? Tinitigan siya ng doktor ng maihalong profesional na awa. Iha, matagal na bang may sakit si Miss Cruz? Umiling si Diana. Hindi ko po alam. Akala ko po malakas siya. Bumuntong hininga ang doktor. Ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon. Malala na ang pneumonia niya. At base sa mga sintomas at sa mga dati niyang records dito, nag-atubili ito. Si Miss Cruz ay may acquired immunodeficiency syndrome. AIUF. At base sa kondisyon niya, nasa huling yugto na siya. AIUF. Ang salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa harap niya. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang pag-iisa ni Melba. Ang kalungkutan sa mga mata nito. Ang pag-iwas nito sa mga tao. Ang mga salitang kung alam mo lang. Hindi siya laos. Hindi siya hipokrita. May sakit siya. Isang sakit na kinatatakutan ng lahat, isang sakit na katumbas ng isang sentensyang kamatayan. Napaupo si Diana sa bench, ang mga tuhod ay hindi na siya kayang suportahan. Ang bigat ng kanyang mga binitawang salita ay bumagsak sa kanya na parang isang toneladang semento. Laos ka na. Nagmamalinis ka. Inaantay mo na lang mamatay. Gumuho ang kanyang mundo. Napahagulhol siya doon mismo sa pasilyo ng ospital. Umiyak siya hindi dahil sa takot o awa, kundi dahil sa matinding, nakakayanig na pagsisisi. Umiyak siya para sa lahat ng sakit na idinulot niya sa isang taong mas malala pa pala ang pinagdadaanan. Nang payagan siyang pumasok sa kwarto, nakita niya si Melba na nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga tubo at aparato. Gising na ito, ngunit ang mga matay bahagya na lang nakamulat. Dahan-dahang lumapit si Diana. Hinawakan niya ang kamay ni Melba. Malamig ito. Ek! Ate Melba, bulong niya, ang mga luhay patuloy na dumadaloy. Patawarin mo ko. Patawad sa lahat ng sinabi ko. Hindi ko alam. Patawad di. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mga tuyong labi ni Melba. Itinaas nito ang kanyang kamay ng may kahirapan at hinaplos ang pisngi ni Diana. Huwag kang umiyak, garalgal na sabi ni Melba, bawat salita ay isang pakikibaka. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko po. Sinaktan ko kayo. Umiling si Melba. Mas masakit ang magmahal at iwanan. Tumingin ito sa malayo na para bang may inaalala. Pero alam mo mas masarap magmahal kahit isang beses lang kaysa mabuhay ng walang minahal. Ang mga salitang iyon na binitawan sa gitna ng sakit at kahinaan ay tumago sa puso ni Diana. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Melba bilang isang babae mula sa IS o isang pasyenteng may malubhang sakit. Nakita niya ang isang taong nagmahal, nasaktan at nagtiis ng mag-isa. Napansin ni Diana ang isang maliit na kwaderno sa tabi ng kama. Kinuha niya ito. Sa loob, may sulat kamay ni Melba. Isang sulat na hindi natapos. Isang suicide note. Para sa kung sino mang makakabasa nito, patawad. Pagod na ako. Ang sakit na ito ay hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Nagmahal ako minsan, ibinigay ko ang lahat. Ang kapalit ay ang sumpa na ito. Ayoko nang maging pabigat. Ayoko nang mag-isa di. Nabitawan ni Diana ang kwaderno.
Tumingin siya kay Melba, na ngayon ay nakapikit na, humihinga ng mababaw. Bumalik ang doktor. Iha, kailangan na nating ilipat ang pasyente sa pero kailangan ng deposito. Malaki-laki ang kakailanganin. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Diana ang kanyang Ilfith card. Ang lahat ng perang naipon niya para sa sarili niyang pangarap, para sa pag-alis sa paraiso, ay naroon. Doc, heto po, sabi niya, iniaabot ang card. Kunin niyo na po lahat ng kailangan. Huwag niyo siyang pababayaan. Mula sa kama, muling iminulat ni Melba ang kanyang mga mata. Tumingin ito kay Diana, at sa pagkakataong ito, isang tunay na luha ang dumaloy mula sa mata nito. Bakit? Tanong nito. Hinawakan ni Diana ang kamay ni Melba ng mahigpit. Tumingin siya sa mga mata nito at sinabi ang mga salitang magpapabago sa kanilang dalawa magpakailanman. Hindi kita iiwan, ate. Hindi ka na mag-iisa. Hindi na muling tumapak si Diana sa paraiso. Ang mga kumikinang na ilaw, ang malakas na musika, at ang amoy ng alak at peking saya ay tila kabilang na sa isang malayong nakaraan. Ang mundo niya ngayon ay umikot na lang sa apat na sulok ng isang pribadong silid sa ospital. Ang kanyang mga gabi ay hindi na napupuno ng mga hiling ng mga customer, kundi ng tunog ng mga monitor ng puso at ng mahinang paghinga ni Melba. Tinupad ni Diana ang kanyang pangako. Hindi niya iniwan si Melba. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang naipon, ang perang pinaghirapan, ang perang galing sa kahihiyan, ang perang dapat sana ay para sa kanyang sariling pag-ahon, para sa pagpapagamot ni Melba. Nagbenta siya ng mga alahas na naipundar niya. Ibinenta niya ang kanyang mamahaling cellphone at bumili ng mumurahin lang. Ang bawat sentimo ay napunta sa mga bayarin sa ospital, sa mga gamot na nagpapahaba, kahit kaunti, sa buhay ng babaeng dati niyang kinamuhian. Naging tagapag-alaga siya. Siya ang nagpapakain kay Melba kapag may gana itong kumain. Siya ang nagpupuna sa katawan nito. Siya ang nagbabasa ng mga lumang pocketbook para malibang ito. Siya ang nakikinig sa mga pira-pirasong kwento ng nakaraan ni Melba na ibinabahagi nito sa mga sandaling malinaw ang kanyang isipan. Nalaman ni Diana na si Melba ay isa ring babaeng galing sa probinsya, puno ng pangarap. Nagmahal ito ng lubos sa isang lalaking nangako ng buwan at mga bituin. Isang lalaking mayaman, may asawa, na ginawa siyang kabit. Ibinigay ni Melba ang lahat, ang kanyang kabataan, ang kanyang katawan, ang kanyang tiwala. At nang magsawa ang lalaki, iniwan siya nito na may dalang sakit at basag na puso. Ang ihisi ang naging kanlungan niya, ang lugar kung saan maaari siyang maging manhid. Alam mo, Diana, sabi ni Melba isang hapon, habang nakatingin sila sa bintana kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at rosas, isang magandang tanawin na hindi bagay sa loob ng isang silid na amoy kamatayan. Ganyan din ako noon. Maningning. Puno ng kulay. Bago siya umalis at iniwan akong kulay abo. Sa mga sandaling iyon, naiintindihan ni Diana kung bakit naging ganoon kalamig si Melba sa kanya noong una. Nakita nito sa kanya ang sarili nito noon, isang inosenteng kalapati na malapit nang pumasok sa hawla. Sinubukan siyang protektahan ni Melba sa paraang alam nito, sa pamamagitan ng pagiging malupit, sa pag-asang matatakot si Diana at aalis. Ngunit huli na ang lahat. Ang kondisyon ni Melba ay lalong lumubha. Alam na nilang dalawa na wala ng lunas. Nagbibilang na lang sila ng araw. Ngunit sa mga huling sandali na iyon, walang takot sa mga mata ni Melba. Napalitan iyon ng kapayapaan. Isang araw, habang sinusuklayan ni Diana ang manipis ng buhok ni Melba, nagsalita ito. Diana, maihihilingin sana ako sayo. Ano po yun, ate? Kahit ano. Pagod na ako sa ospital. Sa amoy ng gamot. Sa mga aparatus. Tumingin ito kay Diana, ang mga mata ay may kakaibang linaw. Pwede mo ba akong iuwi sa huling beses? Tumango si Diana, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Kinabukasan, sa kabila ng pagtutol ng mga doktor, pumirma siya ng waiver. Iniuwi niya si Melba sa maliit nitong apartment. Binuhat niya ito papasok, na ngayon ay magaan na parang isang bata. Sa apartment, sa huling 2 araw ni Melba, doon sila tunay na nagkausap. Inabot ni Melba kay Diana ang isang luma at kinakalawang na lata ng biskwit. Buksan mo, utos nito. Pagbukas ni Diana, nakita niya ang laman.
Hindi biskwit kundi mga bundle ng pera. Malinis, maayos na nakatali. Malaking halaga. 8? Ano to? Gulat na tanong ni Diana. Ipon ko yan, mahinang sabi ni Melba. Lahat ng kinita ko sa loob ng 20 taon. Hindi ko ginagalaw. Para sana sa pagtanda ko. Pero wala na akong pagtanda na abutin. Tumingin ito kay Diana ng diretsyo. Sa'yo na yan. Ituring mo ng bayad sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Umiling si Diana. Hindi ko po matatanggap yan, ate. Utang na loob ko po sa inyo ang lahat. Hindi yan utang na loob, giit ni Melba, hinawakan ang kamay niya. Di ba sabi mo, wala akong karapatang humusga? Ikaw din, wala kang karapatang tumanggi. May isa pa akong hihilingin. Ano po iyon? Umuwi ka. Umuwi ka sa pamilya mo sa Bulacan, sabi ni Melba, ang boses ay nagiging mas mahina. Gamitin mo yung pera hindi para mabuhay kundi para magsimula. Magsimula ka ulit, Diana. Para sa akin. Ituloy mo yung buhay na hindi ko na kayang ituloy. Nang gabing iyon, sa bisig ni Diana, payapang pumanaw si Melba. Ang burol ay simple at malungkot. Walang kamag-anak na dumating. Walang mga kaibigan mula sa paraiso. Tanging si Diana lang at ang ilang staff mula sa punerarya. Siya ang nag-asikaso ng lahat. Siya ang nagpako sa huling araw ng buhay ng babaeng naging kapatid at ina niya sa Maynila. Pinili ni Diana na ipakremate si Melba, gaya ng huling habilin nito. Pagkatapos ng ilang araw, iniabot sa kanya ang isang maliit at mabigat na kahon na gawa sa marmol. Ang lahat ng alaala, sakit at pagmamahal ni Melba ay nasa loob na ng kahong iyon. Sinunod ni Diana ang huling habilin. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit. Kinuha niya ang perang iniwan ni Melba at ang ng abo nito. Sumakay siya ng bus pa uwing Bulacan. Habang umaandar ang bus palayo sa magulo at maingay na Maynila, niyakap niya ng mahigpit ang Ang Maynila ang kumuha ng kanyang pagkainosente, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng isang aral na mas malalim pa sa anumang sakit. Isang matandang babae na katabi niya sa bus ang napansin ang kanyang pag-iyak. Hiza, ayos ka lang, tanong nito. Sino yang kasama mo, turo sa Tumingin si Diana sa matanda at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay at malinis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nanay ko po, sagot niya. Nanay ko po sa Maynila. Ang bus ay patuloy na tumakbo, papalayo sa kadiliman, patungo sa isang bagong simula na naghihintay sa kanya sa pagsikat ng araw. Dala niya ang abo ng isang buhay na isinuko para sa isang buhay na kanyang itutuloy. Ang pagbabalik ni Diana sa Salimbao ay hindi isang grandeng pag-uwi. Walang magarbong sasakyan, walang mga kahon-kahong pasalubong. Dumating siya sakay ng isang ordinaryong bus, dala ang isang bag ng damit at isang marmol na kahon na naglalaman ng abo. Ngunit sa kabila ng bigat sa kanyang puso, mayroon ding isang pakiramdam ng kapayapaan. Sa wakas, nakauwi na siya. Ang pamilya niya ay sinalubong siya ng mga mahigpit na yakap at mga luhang puno ng pasasalamat. Para sa kanila, si Diana ay isang bayani, isang matagumpay na anak na nagsakripisyo sa Maynila para sa kanilang kapakanan. Wala silang alam sa mga madidilim na kabanata ng kanyang buhay, at pinili ni Diana na panatilihing sarado ang aklat na iyon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Hindi niya sinayang ang perang iniwan ni Melba. Sinunod niya ang huling habilin nito, magsimula. Hindi para lang mabuhay, kundi para bumuo ng isang bagay na may kahulugan. Sa tulong ng kanyang kapatid na si Guy, na ngayon ay malusog na at nag-aaral ng business-related course, bumili sila ng isang maliit na pwesto sa sentro ng kanilang bayan. Isang lumang bahay na may maliit na hardin sa harap. Makalipas ang ilang buwan ng pagpupursigi, pagre-renovate, at pagbuhos ng pagod at pag-asa, isang bagong establishmento ang binuksan sa Salimbao. Ang pangalan sa itaas ng pinto ay kakaiba at nakakakuha ng atensyon, Sinehan ni Melba. Hindi ito isang tunay na sinehan. Ito ay isang panaderya at kapihan. Ang amoy ng bagong lutong pandesal, ensaymada, at barakong kape ang sumasalubong sa sinumang papasok. Ngunit ang lugar ay may kakaibang konsepto. Sa isang pader, may isang malaking puting telon. At sa hapon, pagkatapos ng klase, nagpapalabas si Diana ng mga lumang pelikulang Pilipino at mga cartoons ng libre para sa mga bata sa kanilang komunidad.
Ang loob ng kapihan ay pinalamutyan ng mga lumang poster ng pelikula. Ngunit sa likod ng counter, sa pinakaprominenteng pwesto, nakasabit ang isang naka-frame na litrato. Isang larawan ni Melba na nakangiti, isang litratong natagpuan ni Diana sa mga lumang gamit nito, kuha noong kabataan pa nito, bago pa ito lamunin ang pait ng mundo. Mabilis na naging bukang-bibig sa bayan ang kisinihan ni Melba. Ang mga tao ay nagtataka sa pangalan. Bakit sinihan ni Melba? Tanong minsan ng isang customer, isang matandang guro. Sino po si Melba? Artista ba? Ngumiti si Diana habang nagtitimpla ng kape. Hindi po siya artista sa pelikula. Pero siya po ang bida ng buhay ko. Ang lugar ay naging higit pa sa isang negosyo. Naging isang kanlungan ito. Nakita ni Diana ang sarili sa mga batang babae sa kanilang lugar na may mga pangarap ngunit kulang sa oportunidad. Kumuha siya ng ilang dalagita na may mahihirap na kalagayan para maging mga katulong niya sa tindahan. Hindi lang niya sila binigyan ng trabaho, tinuruan niya sila kung paano magbake, kung paano magtimpla ng kape, kung paano humarap sa tao ng may kumpiyansa. Isang hapon, nakita niyang umiiyak sa isang sulok ng hardin ang isa sa kanyang mga tauhan, si Lita, isang 16 na taong gulang na ulila na. Nilapitan siya ni Diana. Lita, anong problema? Wala po, Ate Diana, sabi nito, pinupunasan ang mga luha. Inaasar lang po nila ako sa eskwela. Sabi po nila hanggang panadero lang daw po ako. Wala raw akong mararating. Umupo si Diana sa tabi niya. Hindi niya ito sinermunan o pinayuhan ng direkta. Sa halip, kumuha siya ng kapirasong daw na hindi pa luto. Hawakan mo to, sabi niya. Inabot niya ang malambot na masa kay Lita. Ano ang nararamdaman mo? Malambot po. Walang korte. Tama, sabi ni Diana. Parang tayo yan minsan. Malambot, walang korte, madaling masaktan. Pero tingnan mo. Kinuha niya ang daw, minasahe ito, nilagyan ng palaman at inihulma na parang isang bulaklak. Kapag minahal mo, binigyan ng atensyon at inilagay sa tamang init, nagiging isang bagay na maganda at nagbibigay saya sa iba. Inilagay niya ang hinulmang tinapay sa isang tray. Hindi mahalaga kung ano ka ngayon. Ang mahalaga ay kung ano ang gusto mong kahinatnan. At walang sinuman ang may karapatang magsabi sa iyo na hanggang dyan ka lang. Ang mga aral na natutunan niya sa sakit at kahihiyan ay isinasalin niya ngayon sa pag-asa at pagmamahal. Ang mga kamay na dati sanay sa pagtanggap ng bayad sa dilim ay ngayon, sanay na sa paghulma ng tinapay sa liwanag. Gabi-gabi, bago isara ang tindahan, may isang ritual si Diana. Pinapatay niya ang lahat ng ilaw maliban sa isang maliit na spotlight na nakatutok sa larawan ni Melba. Sa katahimikan ng gabi, kinakausap niya ito. Ate, sana nakikita mo to, sana, proud ka sa akin. Isang gabi, isang lalaking bago sa bayan ang pumasok. Mukha itong mayaman, galing sa Maynila. Tiningnan nito ang paligid, ang mga bata na masayang nanonood ng E-Magic Temple sa telon. Interesting concept, sabi nito kay Diana, na nasa counter. Pero bakit may larawan ng matandang babae dyan, turo sa litrato ni Melba? Nanay mo. Tumingin si Diana sa larawan, isang malumanay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay hindi na pilit, hindi na sandata. Ito ay totoo. Hindi ko po siya nanay sa dugo, sagot niya. Pero siya po ang nagturo sa akin kung paano mabuhay ulit. Ang lalaki ay nagtaka, ngunit tumango na lang at umorder ng kape. Hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya, na maisuot na simpleng apron na may bahid ng harina, ay dating reyna ng gabi. Hindi niya alam na ang kapihan na nagbibigay liwanag sa mga bata ay itinayo mula sa abo ng isang buhay na nagmula sa dilim. At iyon ang sikreto ng sinihan ni Melba. Sa likod ng matamis na tinapay at mainit na kape, sa likod ng mga tawanan ng mga bata, ay may isang kwento ng sakripisyo, pagtubos, at isang buhay na isinuko para sa isang buhay na nagpapatuloy. Si Diana ay hindi na anghel na gawa sa putik. Isa na siyang panadero ng pag-asa, at sa bawat tinapay na kanyang niluluto, inaalay niya ito sa babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na paraiso ay hindi isang lugar na may kumikinang na ilaw, kundi isang lugar kung saan maaari kang magsimulang muli. Ang kwento ng kisinihan ni Melba ay hindi na natiling lihim sa maliit na bayan ng Salimbao. Kumalat ito na parang amoy ng bagong lutong tinapay sa umaga.
Nakarating ito sa mga karatigbayan at di nagtagal sa isang batang vlogger na naghahanap ng mga kwentong may puso para sa kanyang social media channel. Isang araw, isang babaeng may dalang kamera at tripod ang pumasok sa kapihan. Nagpakilala siya bilang si Kara, isang content creator. Narinig daw niya ang kwento ng isang kakaibang kapihan na nagpapalabas ng libreng scene para sa mga bata at gusto niya itong i-feature. Sa simula, nag-atubili si Diana. Ang kanyang nakaraan ay isang bowl na matagal na niyang isinara at itinapon ang susi. Ang pagharap sa kamera ay parang pagbubukas muli sa bowl na iyon. Ngunit nang makita niya ang mga mata ng mga batang masayang nag-aabang sa panibagong pelikula, at ang mga mukha ng mga dalagitang tinuturuan niya na ngayon ay may tiwala na sa sarili, alam niyang hindi na ito tungkol sa kanya lamang. Ito ay tungkol sa kwento ni Melba. Pumayag siya. Ang interview ay ginanap sa hardin ng kapihan, sa ilalim ng isang puno ng mangga. Nakasuot lang si Diana ng isang lumang t-shirt at pantalon, ang buhok ay nakatali lang ng simple. Wala nang bakas ng Diana ng paraiso. Ang nasa harap ng kamera ay ang Diana ng sinehan ni Melba. Tinanong siya ni Kara tungkol sa konsepto ng kapihan, sa kanyang mga tinutulungang kabataan, at syempre, tungkol kay Melba. Sino po ba si Melba sa buhay niyo, Diana? Tanong ni Kara. Huminga ng malalim si Diana. Ito na. Tumingin siya sa kamera, ngunit ang nakikita niya ay hindi ang lente, kundi ang mga alaala ng nakaraan. Nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat, ang amoy mantikang kusina ng karinderya, ang hapit na itim na bestida, ang malamig na tingin ni Melba sa unang gabi nila, ang puting sobre sa hotel, ang pagtangis niya sa pasilyo ng ospital, at ang huling hininga nito sa kanyang mga bisig. Isang montage ng sakit at pag-asa ang dumaan sa kanyang isipan. Ang matingkad na pulang ilaw ng issue ay dahan-dahang nag-fade at napalitan ng mainit at gininto ang liwanag mula sa horno ng tinapay. Si Melba po, nagsimula si Diana, ang boses ay mahinahon at matatag. Siya po ang kapatid na hindi ko kadugo. Siya ang nanay na sumalo sa akin noong nasa pinakamababa akong punto ng buhay ko. Siya po ang nagturo sa akin na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang umaga. Ikinuwento niya ang ilan sa mga aral na natutunan niya, ngunit hindi niya idinetalye ang madilim na pinagmulan ng mga ito. Pinanatili niyang sagrado ang mga sikreto ng paraiso. Nang patapos na ang interview, tinanong siya ni Kara ng huling tanong. Diana, ano po ang mensahe niyo para sa mga babaeng nakakaramdam na sila ihinuhusgahan o minamaliit ng lipunan dahil sa kanilang nakaraan o sa kanilang trabaho? Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Diana sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi plinano, hindi inensayo. Nagmula ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa, ang boses ni Diana at ang alaala ni Melba ay naging iisa. Tumingin siya ng diretso sa kamera, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Madalas, ang babaeng tingin ng iba'y mababa minsan, yon ang may pinakamatayog na pangarap. Huminto siya, nilunok ang bumabarang emosyon sa kanyang lalamunan. At minsan, para matupad ang pangarap na iyon, kailangan niyang masaktan, kailangan niyang mawalan, at kailangan niyang magbenta ng mga piraso ng kanyang sarili na hindi na maibabalik. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ngunit nagpatuloy siya, ang bawat salita ay puno ng bigat at katotohanan. Binabae ako. Marami akong pinagdaanan na hindi niyo maintindihan. Maraming beses akong nadapa at nasugatan. Pero may puso rin ako. At ang puso, kahit gaano kadalas masaktan, natututong tumibay. Natututong magpatawad. At higit sa lahat, natututong umibig muli. Isang luha ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito, ang halaga mo bilang isang tao ay hindi nasusukat sa mga pagkakamali ng nakaraan mo, kundi sa kung paano ka bumangon mula sa mga ito. Kung paano mo ginamit ang sakit para maghilom, hindi lang ang sarili mo, kundi pati na rin ang iba. Ang video ay nag-viral. Milyon-milyon ang nakapanood. Ang mga salita ni Diana ay naging isang sigaw para sa mga babaeng may tinatagong sakit, isang himno para sa mga hinuhusgahan. Ang comment section ay napuno ng mga kwento ng pag-amin, pagpapatawad at pag-asa. Ang gisinihan ni Melba ay naging isang pambansang simbolo ng pagbangon. Ang huling eksena ng video ay ang pinakatumatak sa lahat. Gabi na sa Salimbao.
Puno ang kapihan ng mga bata at kanilang mga magulang, masayang nanonood ng isang lumang pelikula. Si Diana, na nakatayo sa likod, ay dahan-dahang lumapit sa isang switch. Sa pagpindot niya rito, umilaw ang isang maliit na spotlight na nakatutok sa naka-frame na larawan ni Melba. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang nakangiting mukha ni Melba ay nagniningning. Ang bida ng buhay ni Diana, na dati nabubuhay sa dilim ng isang ay ngayon isang bituin na nagbibigay liwanag. Habang pinapanood ng mga bata ang pelikula sa telon, si Diana naman ay nakatingin sa larawan sa pader. Ang kanilang mga isinehan ay magkaiba, ngunit ang kanilang kwento ay iisa. Isang kwento ng isang buhay na isinuko at isang buhay na nagpapatuloy. Hindi na kailanman naging malungkot ang mga gabi ni Diana. Dahil alam niya, sa bawat tasa ng kape na kanyang tinitimpla, sa bawat piraso ng tinapay na kanyang inihahain, at sa bawat ngiti ng batang kanyang napapasaya, ang kaluluwa ni Melba ay naroroon, nakangiti at bumubulong. Sabi ko sa iyo, iha. May pag-asa sa umaga. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Isang mahigpit na yakap at taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa paglalaan ninyo ng oras, sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito, at sa pagsubaybay sa kwento ni Diana at Melba mula sa unang kabanata hanggang sa huli. Ang inyong presensya, kahit sa likod lamang ng inyong mga screen, ay nagsilbing liwanag at inspirasyon sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang kwentong ito, hindi ko maitatanggi na may mga pagkakataong ako mismo ay nadadala sa bigat ng pinagdadaanan ng aking mga tauhan. Naramdaman ko ang takot ni Diana sa unang gabi niya sa paraiso. Naramdaman ko ang pait at kalungkutan sa bawat pag-inom ni Melba sa kanyang sulok. At higit sa lahat, naramdaman ko ang sakit at pagsisisi na unti-unting nagpabago sa kanilang dalawa. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay hindi lamang isang gawain, ito ay isang paglalakbay sa mga madidilim na eskinita ng buhay, kung saan ang pag-asa ay madalas na isang mailap na pangarap. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, ang pagsaksi sa kanilang unti-unting pagbangon ay nagbigay sa akin ng kakaibang ligaya at pagpapatunay na ang tao, gaano man kalalim ang pagkakalugmok, ay may kakayahang muling mahanap ang liwanag. Kung mayroon mang isang bagay na nais kong iwan sa inyong mga puso mula sa kwentong ito, iyon ay ang mensahe ng pagpapatawad at ng pangalawang pagkakataon. Lahat tayo ay may mga lihim na baul, mga kabanata sa ating buhay na nais nating kalimutan. Ngunit ang kwento ni Diana at Melba ay nagpapaalala sa atin na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa ating mga pagkakamali. Ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iwas sa sakit, kundi sa kung paano natin ito hinaharap, kung paano natin ginagamit ang ating mga sugat hindi para maging dahilan ng kapaitan, kundi para maging bukal ng pag-unawa at pagmamahal sa kapwa. Sana'y maalala natin na sa likod ng bawat paghuhusga, mayroong isang kwentong hindi natin alam, at sa likod ng bawat galit, maaaring mayroong isang pusong nasasaktan lamang. Ngayong tapos na ang ating paglalakbay, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang naramdaman ninyo? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga damdamin. Ang inyong mga boses ay mahalaga, at ang inyong mga kwento rin ay may kapangyarihan. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, sana'y maibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, upang ang mensahe ng pag-asa mula sa sinehan ni Melba ay makarating sa mas marami pang puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.